Muling napapagitna sa usapin ng demokrasya ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa pagpasa ng Republic Act 12232, ipinagpaliban ng Kongreso ang halalan mula Disyembre 2025 tungo sa Nobyembre 2026. Kasama rin dito ang pagbabago ng termino ng mga opisyal. Mula 3 taon, gagawin itong 4 na taon, kasama ang bagong patakaran sa muling pagtakbo at limitasyon ng termino. Ngunit ngayon, may malaking tanong, posible rin bang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang RA 12232? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Balikan natin ang nangyari noon. Noong 2022, ipinasa ang Republic Act 11935 na nagpaliban sa nakatakdang halalan ng Disyembre 2022 papuntang Oktubre 2023. Noong Abril 2023, idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang RA 11935. Ang dahilan, ang pagpapaliban ng halalan ay automatikong nagpapahaba sa panunungkulan ng mga opisyal ng walang bagong mandato mula sa mga botante. Binigyang diin ng Korte na hindi maaring basta-basta ipagpaliban ng Kongreso ang halalan dahil nilalabag nito ang karapatan ng taumbayan na regular na makaboto. Subalit gumamit ang Korte ng tinatawag na Operative Fact Doctrine. Ibig sabihin, kahit labag sa konstitusyon ng batas, pinayagan pa rin ang epekto nito at natuloy ang halalan noong Oktubre 2023. Ngayon, ihambing natin ito sa RA 12232. Hindi lang simpleng pagpapaliban ang nilalaman ng bagong batas. Bukod sa paglipat ng halalan sa Nobyembre 2026, itinatakda rin ito ang 4 na tiyak na termino para sa mga opisyal ng barangay at SK kasama ang mas malinaw na patakaran sa re-election at term limits. Sinasabi ng mga taga-suporta na ito ay ibang-iba sa RL 11935. Bakit? Dahil ayon sa 1987 Konstitusyon, Artikulo 10, Section 8, may kapangyarihan ang Kongreso na magtakda ng haba ng termino ng mga opisyal ng barangay. Kaya para sa kanila, hindi lang ito postponement, kundi paggamit ng isang kapangyarihang malinaw na nakasaad sa saligang batas. Ngunit para sa mga kritiko, hindi pa rin sapat ang paliwanag na ito. Sa kanilang pananaw, ang pagpapaliban pa rin ng halalan at ang pagpapahintulot sa mga incumbent na manatili hanggang 2026 ay katulad ng ginawa sa RA 11935. Pagpapalawig ng termino ng walang basbas ng taumbayan. Para sa kanila, baka ito isa lamang paraan ng muling pagbabalot sa parehong bagay na noon ay idineklarang labag sa konstitusyon. Sa ngayon, nakabimbin sa Korte Suprema ang mga petisyon laban sa RA 12232. Wala pang inilalabas na temporary restraining order, ngunit tinatalakay na ng mga mahistrado kung mananatili ba itong epektibo o uulitin lamang ang kasaysayan. Kapag ito'y muling idineklarang unconstitutional, madaragdag ang RA 12232 sa listahan ng mga batas na nabigo sa pagtatangkang ipagpaliban ang tinig na mamamayan. Isang bagay ang malinaw. Ang laban sa barangay at SK elections ay hindi lang usapin ng petsa. Ito ay pagsubok kung hanggang saan maaring baguhin ng Kongreso ang takbo ng lokal na demokrasya. At kung gaano katibay na ipagtatanggol ng Korte Suprema ang karapatan ng taumbayan na regular na makapamili ng kanilang mga pinuno. Muli na namang nasa gitna ng kontrobersya ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ngayong ipinasa ang Republic Act 12232, marami ang nagtatanong, ito ba ay tatagal o mauuwi ring unconstitutional kagaya na nangyari sa nakaraang postponement law? Balikan natin ang RA 11935. Noong 2022, ipinagpaliban nito ang nakatakdang halalan mula Disyembre 2022 tungo sa Oktubre 2023. Walang dagdag na reforma, walang binagong termino, isang simpleng postponement lang. Noong Abril 2023, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional ang RA 11935. Dahil ang postponement ay automatikong nagpapahaba ng panunungkulan ng mga opisyal nang walang bagong mandato mula sa mga botante. Ngunit, dahil nakatakbo na ang preparasyon, pinayagan pa rin ang halalan sa Oktubre 2023 gamit ang tinatawag na Operative Fact Doctrine. Ngayon, ihambing natin ito sa RA 12232. Hindi lang ito postponement. Inilipat nito ang halalan mula Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026. Pero higit pa rito, itinakda rin nito ang 4 na taong fixed term para sa mga opisyal ng barangay at SK mula sa dating 3 taon, at naglatag ng mas malinaw na patakaran sa re-election at term limits. Sinasabi ng mga taga-suporta,
May malinaw na basihan ito sa 1987 Konstitusyon, Artikulo 10, Section 8. Nakalagay doon na ang Kongreso ang may kapangyarihang magtakda ng haba ng termino ng mga opisyal ng barangay. Kaya para sa kanila, hindi ito simpleng postponement, kundi isang paggamit ng kapangyarihang nakasaad mismo sa saligang batas. Pero para sa mga kritiko, hindi ito naiiba sa RA 10935. Ang postponement pa rin ang pinakamahalagang epekto. At gaya ng dati, hahaba ang panunungkulan ng mga incumbent officials ng walang basbas ng taumbayan. Para sa kanila, isa lang itong bagong balot sa parehong problema na noon ay idineklarang unconstitutional. Kung titingnan, RA 10935 ay simpleng postponement, kaya't madaling ibasura ng korte. RA 232, mas komplikado, postponement na may kasamang restructuring ng termino. Kung papanigan ng Korte Suprema ang argumento na bahagi ito ng kapangyarihan ng Kongreso, maaring manatili itong balido. Pero kung unahin ang prinsipyo na dapat regular na bumoboto ang mamamayan at hindi pwedeng palawigin ang termino ng walang mandato, posibleng sundan din ng RA 232 ang kapalaran ng RA 11935. Sa huli, isa lang ang malinaw. Ang laban sa postponement ng barangay at SK elections ay hindi lang tungkol sa petsa ng halalan. Ito ay tungkol sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Kongreso na gumagawa ng batas at ng taumbayan na may karapatang pumili ng kanilang pinuno sa takdang oras. At ngayon, nasa Korte Suprema ang desisyon kung alin ang mananaig. Ang usapin sa pagitan ng RA 11935 at RA Will 232 ay higit pa sa teknikalidad ng mga petsa at termino. Ito'y salamin ng mas malalim na tanong. Hanggang saan ang kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang takbo ng ating lokal na halalan? At hanggang saan ipaglalaban ng Korte Suprema ang karapatan ng taumbayan na regular na makapamili ng kanilang mga pinuno? Kung muling ideklara na unconstitutional ang RA 12232, malinaw ang mensahe. Nasa ating demokrasya, ang boto ng mamamayan ay hindi maaring ipagpaliban. Ngunit kung ito'y mananatiling balido, magsisilbing bagong landas ito tungo sa mas mahabang termino at posibleng mas matatag na pamamahala sa barangay at SK. Sa huli, ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay hindi lang magtatakda ng petsa ng halalan. Ito'y maglalatag ng pamantayan kung paano dapat igalang o baguhin ang mismong daloy ng ating demokrasya.